naman mapigta sa mga pasimple kong ngiti. Paulit-ulit kasi nagpa-flash sa isip ko ang nangyari sa amin kanina. Tuluyan na akong bumaba sa kanyang kotse nang ihinto niya ito sa tapat ng bahay. Hawak naman ni Mr. David si Jaguar. Mahilig din kaya siya sa aso? Nagpaalam na akong mauuna nang pumasok sa loob. Bianca! Nakakailang hakbang pa lamang ako nang tawagin niya ako. Unti-unti akong lumingon sa kanya. I'll just take Jaguar to his cage but you go to my room. Simula ngayon doon ka na matutulog. Ha? Napaawang na lamang ang labi ko. Kaagad naman siyang tumalikod at nag-iba ng direksyon. Hindi niya na hinintay pa ang aking magiging reaksyon. Halos mapatalon ako sa kilig. Doon daw ako matutulog sa kwarto niya. Bakit? May second round ba? Tinapan ko na lamang ang aking mukha gamit ang aking mga palad. Kung ano-ano kasing kabalastugan ang pumapasok sa inosente kong pag-iisip. Akala kong masusundan pa yung nangyari sa amin ni Mr. David dahil pinalipat niya ako sa kwarto niya. Mabuti na lang talaga naging busy siya sa kanyang laptop kagabi kaya nauna na akong nakatulog sa kanya. Hindi ko nga alam kung tumabi ba siya sa akin kagabi dahil pagising ko wala naman na siya sa tabi ko. Wala siya sa kusina nang pumasok ako kaya ako na naghanda ng breakfast namin. Hindi ko alam kung nasaan siya. Katulad ng nakasanayan niyang breakfast sa umaga, ipinaganda ko na lamang siya ng prutas na kinakain niya tuwing umaga. Hindi ko alam kung nandito pa ba siya. Baka umalis na siya. Ako na lang ang kakain ng mga inihanda ko. Bigla namang sumagi sa isip ko si Jaguar. Saan kaya siya inilagay ni Mr. David? Gusto ko sanang bisitahin. Sigurado ako sa likod siya pumunta kahapon para ihatid si Jaguar sa magiging tirahan nito. Sinunsun ko na lamang ang kusina papunta sa likuran. Nakahanap ako ng pintuan kaya binuksan ko na lamang ito. Pagbukas ko'y malawak na likuran ang nasilayan ko at sa kabila naman ay may nakita akong kulungan ng aso at narinig ko rin ang iyak ng tuta. Jaguar! Nasilayan ko rin ito. Gumagalaw ang buntot nito at tila ba tuwang-tuwa nang makita ko. Kumain ka na ba? Pinakain ka na ba ng Daddy Harold mo? Parang batang kinausap ko ito. Napangiti na lamang ako dahil ngayon ko palang tinawag sa first name sa Mr. David. Mas sanay akong tawagin ito sa Mr. David kaysa sa Harold niyang pangalan. Kahit sa pangalan, hindi ko pa rin afford. Hinaplos ko na lamang ang makakapal na balahibo ni Jaguar sa ulo. Nagustuhan naman niyang ginagawa ko. Bigla na lamang tumuho si Jaguar pagkatapos ng ilang segundo kong paghaplos sa mga buhok nito. Ang tapang mo naman pala. Tuwang-tuwa ko na kausap ko rito. Mas lalo lamang itong tumaho habang nakatingin sa likuran ko. Sino bang tinatahulan mo? Napalingon ako sa likuran ko. Doon ko nasilayan sa Mr. David, nakangiti habang nakatingin sa akin. Narinig ko yung sinabi mo. Nakangiting sabi niya sa akin. Kaagad namang nagsalubong ang aking mga kilay. Anong narinig mo? You call me daddy. Malapad pa rin ang mga ngiti na sabi nito. Hindi naman yun para sa akin, para kay Jaguar. Ikaw ang daddy niya. Do I look like a dog to you? Seryosong tanong nito. Bahagya ako natawa dahil sineryoso niya yata yung sinabi ko. Bahagya rin kumunot ang noon niya. Ang ibig ko sabihin, ikaw yung nagmamayari sa kanya kaya ikaw yung daddy niya. And you are his mommy? Seryosong tura nito at saka unti-unting humakbang palapit sa akin. Namalayan ko na lang na nakalapit na ito sa akin at kaagad na hinapit ang bewang ko. Magbihis ka, alis tayo. Bulong niya sa tenga ko. Bahagya akong nakiliti nang dumampi sa akin leeg ang kanyang hininga. Saan naman tayo pupunta? Anywhere. Sagot niya. May pasok ako ngayon, di ba? Nakalimutan mo na ba akong kasama mo? Sino ba ako sa hotel na pinapasukan mo? Hindi ako nakasagot. Nakatitig lamang ako sa kanya. Paminsan-minsan mayabang din ang gurang na ito. Hindi ako pwedeng umabsent. Baka matulad rin ako kay Katie na 2 linggong walang pasok. Wala ka bang tiwala sa akin? Mas lalo lamang niyang hinapit ang bewang ko kaya naman napasinghap ako at napakagatlabi na lang. Lalo na nang bigla kong naramdaman ang kamay niyang naglakbay sa pangupo ko. Mr. David! Napaiktad na lamang ako nang pisilin niya ito. Stop calling me that, mga Peanut. Mas lalo pa niyang idiniin ang katawan ko palapit sa kanya. Peanut? Excuse me, nakita mo naman ang peanut ko. Irap ko sa kanya at bahagya siyang itinulak palayo sa akin. Kaagad naman din niya akong hinilang muli palapit sa kanya. I know, but it's so small. I can hardly see it. Pilyong bulong nito gamit ang napapaos nitong boses. Maliit mo talaga?
Pakaramdam ko, namulan na naman ang aking mga pisngi dahil ramdam ko ang pag-iinit nito. Baby Jaguar, hihiramin ko na ang mommy mo ha. Nakangiting baling nito kay Jaguar na ngayon ay nakatingin lang din sa amin. Gumalaw-galaw ang buntot nito na tila ba nakakaintindi. Let's go inside. Muli itong bumaling sa akin. Niyayaya niya na akong pumasok sa loob. Hindi pa man ako nakakasagot ay inilan niya na ako para pumasok sa loob ng bahay niya. Ihahanda ko pa pala yung breakfast. Kaagad akong umiwalay sa kanya na makapasok kami sa kusina. Okay, I will wait in the dining. Hindi ko inaasahang nakalapit na pala ito sa akin at saka niya ako ginawaran ng halik sa aking pisngi. Hinaplos ko kaagad ang pisngi kong ginawaran niya ng halik. Napangiti na lamang ako. Bakit kung siya ang mahalik sa akin hindi ko magawang pigilan? Ibang-iba noong si Edward ang boyfriend ko. Hindi ko hinahayaan na sumobra sa halik sa labi at pisngi si Edward. Ngunit itong si Mr. David, kapag siya ang mahalik sa akin, hindi ko na nagagawang pigilan pa siya na halikan ako kahit sa parte pa ng aking katawan. Naalala ko na naman tuloy ang nangyari sa amin kagabi, kung paanong sambahin ng labi niya ang katawan ko. Habang daladala ko ang breakfast namin patungo sa dining table ay ginugulo naman ako ng isip ko. Natigilan ako sa harapan ni Mr. David at napatitig sa kanyang mukha. Why are you staring at me like that? Puno ng pagtataka na tanong nito sa akin. Tsaka pa lamang ako gumalaw at nagmamadaling umalis sa harapan niya. May naalala lang ako. Sige, kumain ka na. May kukunin pa kasi ako sa kusina. Nagkunwari na lamang ako may kukunin pa ulit pero ang totoo'y wala na talaga. Nang makarating sa lababo ay kaagad kong dinama ang bilis at lakas ng tibok ng puso ko. Nang kumalma ay bumalik na rin ako sa dining para kumain. Isang upuan ang pagitan namin dalawa. Bakit napakalayo mo yata sa akin? Puna niya. Mas okay kasi kung medyo malayo yung pagitan natin. Diyan ka at dito naman ako. Sagot ko at saka nagpatuloy na sa pagkain. Iniiwasan mo ba ako? Napatingin ka agad ako sa kanya. Bakit man kita iiwasan? Nasa isang bahay lang naman tayo. Hindi na ulit ito nagsalita. Pagkatapos namin kumain ay umakyat na rin naman ako para magbihis. Kailangan kong pumasok ngayon. Nakakahiya rin naman na umabsent lalo pa at napakabago ko pa sa hotel. Pagbaba ko inadatnan ko si Mr. David na tila ba hinihintay ako sa living area. Napatayo ito mula sa pagkakaupo sa couch. Pinasadaan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ba't sabi ko iaalis tayo? Hindi pwedeng hindi ako papasok. Sagot ko na lamang at dinaanan ito. Narinig ko ang tunog ng sapatos niya sa sahig. Alam ko sinusundan niya ako. Bianca! Narinig kong tawag nito sa akin. Hindi ko siya pinansin. Dire-diretso lamang ako naglakad hanggang sa tuluyan ako makalabas ng bahay. Bianca! Hey! Nakasunod pa rin pala ito sa akin. Puminto ako at unti-unting humarap sa kanya. Alam mo, Mr. David, hindi pwedeng porket ikaw may-ari ng hotel basta mo na lang ako hindi papapasukin. Isipin mo naman yung mga kasamahan ko. Lalo na ngayon wala si Katie. Hindi siya pinapasok ni Miss Cruz ng 2 linggo. Malungkot na sabi ko sa kanya. Wala kang dapat na alalahanin, Bianca. Maraming employees sa David's Hotel. Hindi mo na problema kung magkulang man sila ng tauhan. Ngayon binigyan nila ng 2 linggong walang pasok si Katie. Kunot noong sabi nito sa akin. Para sa ikatatahimik mo, ipagpapaalam kita kay Miss Cruz. Napansin kong hinugot nito ang cellphone sa kanyang suit pocket. Kagad ko naman itong pinigilan. Hindi na kailangan. Buo na ang pasyo kung papasok ako ngayon. Kung gusto mong masyal, lumanap ka na lang ng ibang kasama. Muli ko itong tinalikuran. Gusto ko sumama sa kanya pero ayoko magkaroon ng absent. Kapag hinayaan kong siya masusunod para ko na rin itinetake advantage yung pagiging owner niya ng hotel na pinagtatrabahuhan ko. Akala ko nga hayaan na lang niya ako mag-commute ngunit sunundan niya pa rin ako. Sumabay ka na sa akin. Bigla na lamang ito nagsalita sa tabi ko. Nabutan niya na pala ako. Nagulat na lamang ako na bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Akala ko ba hindi siya pupunta sa hotel? Hinatid niya nga ako sa hotel. Akala ko pa naman hindi siya mag-stay sa hotel ngunit mali pala ako. Sumabay na rin ito sa akin papasok ng hotel. Lumayo ka ng konti. Huwag ka masyadong magpahalata. Tila pabulong na pagtaboy ko sa kanya. Baka kasi mahalata kami. Bakit ka ba natatakot? Sagot naman ito. Ayoko lang na pagchismisan ng mga kasamahan ko. Lalo na yung mga naiinis sa akin. Dahil dyan sa ginagawa mo, baka mas talo sila magagalit sa akin. Lalo nila akong pag-iinitan. Do you want me to fire them on? Ano ka ba? Hindi naman naabot sa ganoon.
Lumayo ka na lang para walang chismis. Ako na ang kusang humawalay sa kanya. Wala naman siyang balak na lubayan ako. Nag-iba na lamang ako ng direksyon. Nakasalubong ko naman si Miss Cruz. Nagsalubong ang mga kilay nito nang makita ko. "You're late, Miss Bernido." Kaagad kong sinulipan ng aking relo. Hindi ko na nga napansin ang oras. Late na nga pala ako. "Sorry po, ma'am." Kaagad naman akong humingi ng pasensya. "Sa susunod na malilate ka pa, itutulad na rin kita sa kaibigan mong si Katie. 2 weeks kitang hindi pa papasukin." Inis na sermon ito at saka niya ako dinaanan. Mukhang wala sa mood si Miss Cruz. Nagpatuloy na lamang ako sa aking paglalakad. After 2 hours, nakatapos na rin ako sa paglilinis ng 4 na kwarto. Break time ko kaya nandito ako ngayon sa isang kantin. Medyo malayo-layo sa hotel. Kaya namang lakarin ng 15 minutes. 1 hour lang ang break time ko kaya meron pa akong 30 minutes din para kumain. Ang boring pala ng buhay ko kung wala si Katie. Si Katie lang kasi itong nagdadala ng ingay sa buhay ko. Kung hindi si Katie, si Chang. Speaking of Katie, tumatawag siya ngayon sa akin. Ano kayang ginagawa niya ngayon? 2 linggo rin siyang walang pasok kaya nakakaawa naman. Saan siya kukuha ng 2 linggo niyang pagkain kung wala siyang pasok at wala siyang sasahurin? "Katie," sagot ko. "O buti naman sinagot mo. Para naman ang tagal kong sumagot. Kanina pa kaya kita tinatawagan?" "Oh, di nga." Sinilip ko muna ang aking call logs at nakita ko nga doon ang number ni Katie. May 4 na missed calls. "Sorry, hindi ko napansin. Nandito kasi ako sa kantin at saka naglalakad ako ng mga oras na tinatawagan mo ako." Paliwanag ko dito. "Anong balita dyan?" "Ayos naman. Kanina medyo wala pa din sa mood si Miss Cruz. Yung babaeng yun, napakasama. Akala ko nagbibiro lang yun na hindi ako papapasukin. Totoo pala. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nalang magsalita eh. Yan, tuloy nawalan ka ng pasok. Paano yan? Saan ka kukuha ng budget mo sa 2 linggo kung wala kang pasok?" "Uwi na lang muna siguro ako sa bahay." Malungkot na sagot nito. Pero may iba namang paraan eh. Matutulungan mo ako." "Anong may tutulong ko sa'yo?" "Kausapin mo si Mr. David." "Sige na, Beshi, please." "Kagabi, nawala kang bigla. Saan ka nagpunta?" "Siguro nakipag-date ka, no?" Palihim kong kinagat ang labi ko. Naalala ko na naman tuloy ang nangyari kagabi. "Bakit bigla kang tumahimik?" Untag ni Katie. "Ha? May naisip lang ako." "Ano naman yan?" "Wala." "Hay naku, Beshi. Ang boring ng life ko dito kaya please. Please, kausapin mo na si Mr. David. Pakausapin mo siya para sa akin. Please, Beshi." "Sige na. Alam kong hindi ka matatanggihan nun." Nagpakawala na lamang ako ng buntong hininga. Susubukan ko. Pero mukhang hindi niya ako mapapagbigyan kasi tinanggihan ko siya kanina eh. Tinanggihan ko siyang mamasyal kanina. Sorry na agad, Beshi, kapag hindi siya pumayag. Gawan mo ng paraan, Beshi. Lambingin mo. Pakataan mo ng lakas mo, ganun. Ang galing din na question mo, no? Bigla naman itong natawa sa kabilang linya. Yun ang pinakamabisang paraan, Beshi. Tumatawa pa rin na sabi nito. Ay, susubukan ko. Sige na, ibababa ko ng tawag mo. Kailangan ko nang bumalik sa hotel. Baka malate na naman ako. Kanina, nalate ako. Nasermonan patuloy ako ni Miss Cruz. Hayaan mo siya. At least magiging asawa mo na may-ari ng hotel. Wala silang kaalam-alam na yung pinapagalitan nila. Future wife ng hotel owner. Sige na, bye na. Hindi ko na pinasalita pa si Katie. Pinatay ko na kaagad ang tawag niya. Kapag hinayaan ko pa siya magsalita, baka mamayang gabi pa kami matatapos sa pag-uusap. Katatapos ko lang patayin ang tawag ni Katie nang bigla naman ulit nag-ring ang aking cellphone. Nalaki na lamang ang mga mata ko nang makitang si Mr. David ang tumatawag sa akin. Ano naman kayang kailangan niya? Nilinaw ko muna ang boses ko bago ito sagutin. "Mr. David," sagot ko. "Nasaan ka?" "Nandito sa kantin. Pabalik na rin ako. Kumain lang ako sandali." "Bakit hindi ka pumunta sa room ko para sabay tayong kumain?" Seryosong sabi nito. Napangiwi na lamang ako. Mahahalata nila tayo kapag pumunta pa ako sa room mo para sumabay sa iyong kumain. So? Wala kang pakialam, Bianca. Bakit natin kailangan magtago? Nagalit pa yata. Ayoko lang kasi na kumalit ang tungkol sa atin. Meron kasi akong tinataguan na isang tao. Ayoko na malaman niya na nagkakamabutihan tayong dalawa. Wala akong nagawa kundi sabihin ang dahilan sa kanya.
Ayokong dumating kay Chang na ayos na kami ni Mr. David. Ayoko rin malaman niyang sa bahay niya na ako nakatira. And who is that person? Is that your ex-boyfriend? Nahalata ko ang inis sa boses niya. Sinabi ko naman sa'yo, wala akong boyfriend. Isa pa, wala na rin akong pakialam sa ex ko, no? Ano? Basta. Chomet, Bianca. Umalik ka na lang dito kung ayaw mo magalit ako sa'yo ng tuluyan. Bahagya akong inilayo sa tenga ko ang cellphone dahil sa biglang paglakas ng boses ni Mr. David. Bakit bang init ang ulo nito? Wala na rin ako nagawa kundi ang magmadali na lang na bumalik sa hotel. Hindi pa nga ako tapos kumain ngunit iniwan ko na lamang ito para makabalik kaagad sa hotel. Pagbalik ko ay inutusan kaagad ni Miss Cruz na pumunta sa room ni Mr. David. Uminga ako ng malalim pagkatapos kong makapag-doorbell. Bumukas ito kaya tuluyan akong pumasok. Napalingon naman ako nang may biglang humawak sa balikat ko. Hindi ko akalaing masisilayan ko si Josh. Josh, ikaw pala. Tutulungan na kita maglinis dito. Presenta nito at nauna pa nga ito maglakad sa akin. Sabay-sabay naman kaming natigilan nang makita si Mr. David na nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin dalawa ni Josh. Kaagad na kumunot ang noon nito. Good afternoon, Mr. David. Bati ni Josh kaya naman ay maging ako'y bumati din. I only need one here. I don't need you here, Mr. Australia. Seryosong saan na Mr. David kay Josh. Kilala niya pala pati na rin ang last name ni Josh. Magkakilala kaya ang pamilya nila? Ang sabi kasi ni Katie, mayaman itong si Josh. Hindi malabong magkakilala si Mr. David at si Josh. Tinutulungan ko lang ho si Bianca, Mr. David. Paliwanag naman kaagad ni Josh. Hindi ka mananalo, Josh. Sigurang nasaltik na iyan. Mainit ang ulo niya ngayon. Kaninang umaga lang, nakakapagbiro pa siya sa akin. Hindi kaya dahil tinanggihan ko siya, nangyayain niya ako kanina, kaya siya nagkakaganito ngayon? Pinasok niya ang trabaho ito kaya siguro naman kaya niya itong mag-isa. Muli ay sabi ni Mr. David. Josh, hayaan mo na lang. Kaya ko na ito mag-isa. Ako na mismo ang nagtula kay Josh palabas. Mukha kasing wala pa itong balak na lumabas. Pagbalik ko ay ganoon pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Mr. David. Hinayaan ko na lamang ito. Nagsimula na lamang ako maglinis. Napansin kong umupo si Mr. David sa kama habang nakadekwatro. Patuloy pa rin niya akong pinapanood. Wala yatang balak na iwan ako dito. Papanoorin niyo ba ako dito hanggang sa matapos ako? Sarkastika na tanong ko sa kanya. I'm just wondering kung bakit gusto mo pa rin magtrabaho. Mas gusto mo ba yung nahihirapan ka? Gusto ko lang pong magkaroon ng sariling pera mula sa pinaghirapan ko, Mr. David. Is that really the only reason? What other reason, Mr. David? Kagad na ako munot ang noo ko. Napapansin ko na talagang mainit talaga ang ulo niya sa akin ngayon. Ano ba kasing ginawa ko para magsungit siya ng ganyan? Gusto ko lang naman magtrabaho pero mukhang pinag-iisipan mo pa ako ng masama. Dagdag ko pa. Hindi kaagad siya nakasagot. Gawin mo ng trabaho mo, Bianca. Kahit patapos ka na, hindi ka pwedeng lumabas dito. Dito ka lang. Maotoridad na sabi nito sa akin. At bakit naman? May mga room pa akong lilinisin pagkatapos nito. Nagtatrabaho ako, Mr. David. Hindi naman pwedeng ikulong mo lang ako dito. Reklamo ko. Let's make a deal, Bianca. Biglang sumeryoso ang mukha nito habang titig na titig siya sa aking mga mata. What deal? Sa iyo lahat ng pera ko basta akin ka, Bianca. Sa akin lahat ng oras mo. Napaawang na lamang ang labi ko sa sinabi niya. Napakabigat naman ang deal na iyon. Anong ibig mo sabihin? It's simple, Bianca. Just stay at home and wait for me from work. You don't have to work or torture yourself to make money. I will give you everything you need. Mas lalong napaawang ang aking labi at sunod-sunod na napalunok. Ibibigay ko sa iyo ang bank accounts ko. Magiging asawa na rin naman na kita. Pakakasalan kita. Bilhin mo lahat ng gusto mo kahit na ano. Ibibigay ko sa iyo. Pero sobra naman yata yung binibigay mo sa akin. Nabigla na lamang ako nang hapitin niya ang bewang ko. Anong gusto mong kapalit? Bulong nito sa akin. Mas inilapit pa nito ang mukha sa akin. Ano bang gusto kong kapalit? Mas mabuti pa nga siguro tanggapin ko na lang ang alok niya. Bakit ang bait mo, Mr. David? Ang bait mo sa akin. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Because you're my everything. Napalunok na lamang ako nang unti-unti nitong hapitin ang bawang ko at nang maramdaman kong unti-unting inilalapit na nito ang kanyang labi sa aking labi ay napapikit na lamang ako.
Naramdaman ko ang malambot nitong labi. Humahagod na ngayon sa labi ko. Wala akong ibang nagawa kundi ang tumugon sa halik niya. Hindi ko kayang tumanggi. Hindi ko kayang mag-inarte lalo pa't ganito kagwapo ang lalaking humahalik sa akin. Marupok na kung marupok pero sadya talagang marupok ako pagdating kay Mr. David. You know why I'm addicted to you, Bianca? He said after releasing my lips. He caressed my lips with his finger. Because of your dumb lips. I'm always tempted to kiss your kissable lips, my peanut. And then, he claimed my lips again. Napapikit na lamang akong muli. Dinama ang bawat paghagod ng labi niya. Ang mga kamay niyang kung saan-saan na gumagapang sa aking likuran banda. Namalayan ko na lang na nakarating na ang mga kamay niya sa aking harapan. Tumigil siya at itinulak ako sa pader. Sunod-sunod akong napalunok nang makita sa kanyang mga mata ang puno na pagnanasa. Sa akin lang ito, Bianca. Dinampian niya ng halik ang labi ko. And this. Bumaba pa ang mga halik niya sa leeg ko. Nakakalahati pa lang ang botones na natatanggal niya kaya inawi niya lang ang uniform ko. Hindi ko inaasahang wawarakin niya ulit ang pang-itaas kong uniform. Hindi para sa iyo uniform na ito, Bianca. Napapaos na sabi nito habang patuloy akong hinahalikan sa bawat parte ng aking katawan. Tuluyan na rin niyang hinubad ang aking slacks. Buti na lang, hindi niya ito pinunit. I love you, my peanut. Nanlalaki ang mga mata ko nang marinig ang katagang iyon mula kay Mr. David. Hindi ako makapaniwalang nasambit niya iyon. Totoo ba iyon? Tama ba ang narinig ko? Mahal niya na ba ako? Ang bilis naman yata. Muli siyang nakipagpantay sa akin. I said I love you. Nagsusumamong sabi nito. Hindi ako makaimik. Nanatili akong tila ba naging todo habang nakatitig sa kanya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nanginig ang labi ko. Hindi ko kasi alam kung ano isasagot ko pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa mga oras na ito, lalo pat hinihintay niya ang sagot ko. Bianca. Muli ay sambit nito sa pangalan ko. I know he is waiting for my answer. Pero ano ba dapat ang sasagot ko? Mahal ko na ba siya? Dapat bang sagutin ko rin siya ng I love you? Parang ang bilis naman kasi. Parang hindi ka panipaniwalang mahal niya na ako. Kung totoo man na mahal niya ako, iba pala kung magmahal sa Mr. David. Ibinibigay niya ang lahat. My peanut. Muling sambit niya. Totoo bang sinasabi mo? Mahal mo na ako? Hindi ako marunong magsinungaling, Bianca. You know what? Every time I see you with another guy, especially with that fucking Josh, I'm fucking jealous. Mariin na sabi nito. Palagi ako napangiti. Hindi ko alam kung bakit napangiti na lamang ako sa sinabi niya. Kaagad namang kumunot ang noon niya. Nagtataka siguro ito kung bakit ako nakangiti ngayon. Seriously? I confess to you my true feelings but you're just laughing at me? Kunod noong sabi nito sa akin. Tila ba napipiko na dahil hindi ko sinasagot ang mga pinagtapat niya at natatawa pa ako. Galit ka na agad niyan? Nagawa ko pa rin ng umiti habang binibiro ito. Bianca! Tumikim ako at nagkunwaring inaayos ang boses ko. Ito na siguro yun. Sa sandaling nagsama kami ay may kakaiba rin naman akong nararamdaman para sa kanya. Ang unfair naman siguro kung hindi ko ito ipagtatapat sa kanya. Mr. David, answer me, Bianca. Do you love me? Nakatitig lamang ako sa kanyang mga mata. Alam kong hinihintay niya ang sagot ko. Nakikita ko rin sa kanyang mga mata na seryoso ito sa mga ipinagtapat sa akin at seryoso din siyang marinig ang magiging sagot ko. Pareho kaming napalingon sa pintuan nang marinig ang doorbell. Shit! Napamura ito ng malutong. Answer me first before I strangle whoever this person is outside that fucking door. Paano ko sasagot kung nadidistract ako sa mga sunod-sunod na doorbell? Para bang gusto nang sirain ito ang doorbell? Siguro mamaya ko na lang sasagutin ang mga tanong mo. Buksan mo na lang muna siguro yung pinto. Nakangawing sabi ko sa kanya. Nasapo niya ang kanyang noo bago tuluyan itong tumalikod sa akin. Mabigat ang mga hakbang nito papalapit sa pintuan. Ako naman ay nagmamadaling tumungo sa banyo pagkatapos kong pulutin ang mga saplot kong nasa sahig na. Nagmadali na rin ako magbihis kahit na punit ang pang-itaas kong uniform. Buti na lang 2 botones lang ang natanggal sa uniform ko kaya naman hindi mahahalata.
Habang nag-aayos ako ng buhok ko medyo nagulo dahil sa ginawa ni Mr. David kanina, ay may naririnig naman akong maingay. Para bang kilala ko ang boses na iyon. Nasaan si Bianca? Nasaan ang pamangkin ko? Nanlaki kaagad ang mga mata ko nang marinig ang boses ng tiyan ko. Itasab? Sa hindi malaman na dahilan ay kaagad kong tinungo ang pintuan ng banyo. Bianca, nasan ka? Sigaw ni Chang. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Dito pa talaga gumawa ng eksena si Chang. Sino naman kaya nagsabi sa kanyang nandito ako? Pumuntong hininga na lamang ako bago tuluyang buksan ang pintuan ng banyo. Nasilayan ko si Chang. Natigilan ito nang makita ako. Katabi naman ito si Mr. David at sa kabilang banda naman ay si Miss Cruz at iba pa naming kasamahan sa housekeeping. Chang, anong ginagawa niyo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nakipag-live-in ka na pala sa lalaking to? Turo niya kay Mr. David. Chang, huwag ko kayo mag-skandalo dito. Nahihiyang saway ko. Saksi ang mga kasamahan ko at si Miss Cruz sa sama ng tabas ng bibig ng tiyahin ko. Bakit? Nahihiya ka ba? Nakipag-live-in ka na sa lalaking ito. Ngayon ka pa ba nahihiya? Muli ay turo niya kay Mr. David. Napansin ko ang pag-igting ng panga ni Mr. David. Maging sila Miss Cruz ay kitang-kita ko kung paano naguguluhan ang mga ito. Handa akong paksalan ng pamangkin niyo, kahit na anong oras. Mariin na sabi ni Mr. David sa tiyahin ko. Mabuti naman kung ganoon. Dapat nagpaalam ka muna sa akin bago mo ibinahi itong pamangkin ko. Nakapamewang naman na sermon ni Chang. Hiyang-hiya ako sa mga inaasal ng tiyahin ko. Ang daming nakasaksi sa kamalditahan niya. Paano kung ngayon ko gustong paksalan mo ang pamangkin ko? Magagawa mo ba? Nakapamewang ulit na tanong ni Chang kay Mr. David. Nagtama ang aming mga paningin. Umiling-iling ako para sabihin sa kanyang huwag niyang intindihin ang mga sinasabi ng tiyahin ko. Yes, I'm willing to marry your niece right now. Sagot ni Mr. David habang nakatingin sa akin. Oh my God! Narinig kong ani, Miss Cruz. Hindi ko akalaang walang pag-aalinlangan na sasagutin ni Mr. David si Chang at talagang sigurado pa siya sa sagot niya. Narinig ko na naman na nagtilian ang mga kasamahan ko. Sila Maddie at Lou habang sila Trina naman ay naka-ismid ang mga mukha. Ang laki na iskandalo na ginawa ni Chang sa hotel na ito. Siguro kanina pa lang pagpasok niya dito ay nabulabog niya na ang mga tao dito. Kaya pala halos sirain na yung doorbell kanina sa sunod-sunod nitong pag-ring. Kung ganoon, gusto kong pakasalan mo ngayon din ang pamangkin ko. Chang! Halos pumiyok ang boses ko. Nakakahiya ito. Nakakahiyang pilitin na isang taong hindi pa naman handa. Kung handa sa Mr. David na pakasalan ako, sana noon pa na una namin magsama ay pinakasalan niya na ako. Miss Cruz! Napatingin ako kay Miss Cruz nang tawagin ito na Mr. David. Yes po, Mr. David. Kaagad naman itong lumapit. Call me Mom. Let her know that I am getting married today. Bianca and I are getting married. Motoridad na utos, iyon ni Mr. David kay Miss Cruz. Sige po, sir. Halos mataranta naman sa Miss Cruz. Hindi alam kung saan ito pupunta. Sa sobrang taranta ay naligaw pa ito nang napuntahan. Sa halip na palabas ng pintuan, napunta pa ito sa pintuan ng banyo. Kaagad naman itong humingi ng pasensya. Natigilan naman ito nang mapadaan kina Maddie, Trina at Lou. Ano pang hinihintay niyo dyan? Lumabas na kayo, mga chismosa! Sermon ito sa tatlong nakatingin pa rin sa amin. Sorry po, ma'am. Kaagad namang sumunod ang tatlo kay Miss Cruz. Sa araw din na ito ay tinuloy ang kasal namin ni Mr. David. Nakasat na kaagad ang kasal namin sa George. Dahil sa kagustuhan ng tiyang ko na makasal kaagad ay hindi na ito pumayag na kinabukasan pa kami ikasal na Mr. David. Hiyang-hiya ako sa mga nangyari. Present naman ang mommy at kapatid ni Mr. David na si Irish. Nandito rin si Katie na kinuha ko para saksi sa kasala na ito. Habang si Mr. David naman ay dalawang kaibigan niya ang kinuha niyang saksi. Ang pagkakaalala ko, si Dustin at Miggy ang pangalan ng mga ito. Sobrang nahihiya ako sa mommy ni Mr. David. Halos hindi ako makatingin sa kanya, lalong-lalo na sa kapatid nitong si Irish na alam kong ayaw sa akin. Katabi ngayon ni Chang ang mommy ni Mr. David. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila dahil medyo malayo naman ako sa kanila. Kaharap ko na ngayon ang mapapangasawa kong pinagpala sa lahat. Kahit pa hindi gaanong napaghandaan, ay napakagwapo pa rin ito. Nagkatitigan lamang kaming dalawa.
Biglaan ang kasal na ito. Hindi ko alam kung hindi ba talaga namin to pagsisisihan sa huli. Hindi nga ba talaga magsisisi si Mr. David sa kasala na ito? Baka nabigla na lamang ito dahil alam niyang hindi siya tatantanan ng tiyahin ko kapag hindi siya pumayag na pakasalan ako. Nagsimulang magsalita ang judge. Isa-isa niya kaming tinanong. Pareho lamang kami sumagot ng I do. Nahihiya pa akong bigkasin iyon ngunit hinintay ni Mr. David ang sagot ko. You may kiss your bride. Anunsyo ng judge. Napalunok na lamang ako nang makitang nakahanda na siyang halikan ako. Kagatlabi na lamang ako nang hapitin niya ang bawang ko at unti-unting yumuko para ilapit sa akin ang kanyang mukha.